Ayun, lumabas yung portal ni LPB. Ibig sabihin guys, success yung ginawa natin na VLAN. Ito natin guys mag-connect dun sa kanyang access point na ito guys, outdoor. So ito guys, Ismael Piso Wi-Fi. Kung lalabas din siya guys, ayun. So ibig sabihin guys, yung what's up guys? Welcome back to my channel. To this video ay pag-usapan natin kung paano po gawing VLAN itong ating MikroTik Half-Life. Kung meron kayong MikroTik Half-Life guys na gusto nyo gawing VLAN, ay tama-tama itong video guys, kasi nga magtuturo ako ng configuration kung paano siya gawing VLAN itong ating MikroTik Half-Life. Pero sa doon guys, ang ituro ko lang ay basic VLAN. Wala pa siyang configuration tungkol sa game priority. Pero sa part 2 guys, ay papakita ko kung paano po gagawin yung game priority like Mobile Legends para hindi siya mag-lag, and paano hiwalay yung browsing and streaming. Pero sa part 1 guys, ang ituro ngayon ay yung basic VLAN. Ibig sabihin guys, ay wala siyang configuration sa game priority. Pero sabi nila guys na master the basic, kasi nga lahat ng bagay guys ay nagsisimula sa basic. Kaya paano kayo maging expert kung hindi nyo alam yung basic? So hindi ko alam yun ang kasabihan nila guys. So hindi ko na patagalin guys, no? Pupunta ako sa aking malupit na computer para ipakita kung paano siya gawing basic VLAN ito nating MikroTik Half-Life. Okay? Okay guys, simulan natin i-config itong ating MikroTik Half-Life. Bale, ang gagawin natin guys ay yung port 1 ISP. Ang port 2, dyan ko connect yung Orange Pi o Raspberry Pi. Tapos, ang port 3 ay para sa access point. And yung port 4 guys ay open port yan. Ibig sabihin, pwede kang mag-connect ng Smart TV o sariling Wi-Fi router or computer. Wala siyang limit. Bali, ito lang guys ang magiging VLAN. Itong port 1, port 2, and port 3. And port 4 guys ay open port yan. Depende guys kung anong gusto niyo i-connect na hindi siya connected sa ating Wi-Fi window. Open port yan. Bale, ito guys ay connected na sa aking computer para mag-config na natin. And masimulan natin guys. Ang gagawin natin guys ay basic VLAN. And simulan natin guys. Okay guys, simulan natin mag-config ng VLAN para sa ating Wi-Fi window. Bale, una guys ay kailangan natin mag-download ng Winbox. Kasi guys, yung Winbox guys ay gagamitin natin para mag-config, kasi nga yun lang tayong paraan para magawa natin yung configuration, lalo na pag computer yung gamit natin. Okay, so saan natin mag-download guys? Una guys ay punta tayo sa ating paborito na browser, and then search natin yung Winbox, and then i-click natin ito guys. Bale, dito guys may dalawang version ng Winbox, 64-bit and 32-bit, depende sa computer na gamit nyo guys. Bale, paano natin malaman guys kung yung computer na gamit natin ay 64-bit or 32-bit? Ganito guys, yan guys, hanap tayo ng folder or may PC. Kung laki yung display na may PC, hanap lang tayo ng folder. Yan, tapos click natin yung this PC, and then right click, properties, and then dito guys makikita natin na system type 64-bit operating system. Bali, ibig sabihin guys, ang kailangan i-download ay 64-bit na Winbox. Close natin, balik tayo doon, then 64-bit. So after natin i-click to guys, automatic siya mag-download. Pero sa akin guys ay hindi ko na kailangan, kasi nga tapos na ako mag-download ng ganitong version guys, and na-install ko na siya guys. Bali, sunod guys, i-open natin yung apps na ginodownload natin. Bali, ito sa akin guys, Winbox 64, kasi nga 64-bit. Double click, refresh. Yan, kailangan guys connected na natin MikroTik Half-Life, kasi nga kung di sa connected ay hindi lalabas itong IP address. Ito guys, lahat ng MikroTik Half-Life guys, ganyan yung kanyang default IP address, and then wala siyang password. Pasok tayo guys, double click, tapos connect.
Yan, tapos okay, gina-record tayo maglagay ng bagong password. So maglagay tayo ng password. Yan. Okay. Bali, normally guys, no, pag old version yung MikroTik natin, yung iba ginagawa, gina-update sa latest version. Bali, paano natin gawin yung update guys? I-click natin yung system and then update. Saan nyo guys? Di makita. Yan, to guys, package. Dito guys, i-check natin yung check for updates. Bibigyan yung latest version. Pero sa akin guys ay latest version na, kaya wala akong mag-click na download. Kasi nga kung old version guys, lalabas dito guys na download and install or download lang. Sa channel guys, marami siyang version guys, pero yung iba long term, yung iba stable. Pero sa akin guys, ginagamit ko yung stable and then mag-update ako guys. Bali, sunod guys, kailangan natin guys na i-reset or tanggalin yung default config ni MikroTik Live, kasi nga maglalagay tayo ng bagong config kasi gagawin natin siyang bilan ng ating PCIe window. So, paano natin i-reset guys para matanggal yung default config? Ganito guys, click natin yung system, reset configuration, check natin yung no default configuration and check natin yung reset configuration and then click yes. Hindi natin mag-reboot para malaman natin kung success yung ating pag-reset. Kailangan mawala yung mga default config. Hintayin natin guys. Okay, after natin mag-reset guys, itong lalabas guys, mawawalan siya ng default IP address. Ang malalagay guys ay 00. Hintayin natin mag-connect. Connect. Ayun. Nag-request siya ulit ng password. Lagay tayo ng password. Yan. Change now. Yan, palagyan natin guys. Check natin sa interface. Tingnan nyo guys na bago ka ng config. Bali na reset na siya. Susunod guys, lagyan natin ng label. Importante yung label para ma-identify natin guys kung gusto natin mag-setup ng ating config. Bali, later 1 ISP. Ito yung ating internet connection, internet service provider. Later 2, dito natin i-connect yung Orange Pi o Raspberry Pi. Okay. Sunod guys, yung access point. And then yung open port. Yung open port guys, dyan natin i-connect ang ating either sariling Wi-Fi router sa bahay, Smart TV, or sariling Wi-Fi router. Bahala na ka guys kung anong gusto niyo dyan i-connect kasi nga open port siya, hindi siya related sa ating PCIe window. Click natin okay. And then yung ating built-in Wi-Fi ng ating MikroTik Live. Bali guys, hindi ko siya in-advise guys na naka-turn on, lalo na pag sa PCIe window, kasi nga pag marami nakakunik guys sa built-in Wi-Fi ni MikroTik, ay mahirapan natin MikroTik Live. Kaya mas maganda guys naka-disable yung ating MikroTik Live. Pero sa vlog na to guys, ipapakita ko kung paano siya gawin access point ng ating PCIe window for the demo. At least meron kayo idea kung gusto niyo isama na gawing access point or indoor antenna or access point yung ating built-in Wi-Fi ng ating MikroTik Live. Double click natin yan and then guys, click wireless. Click natin yung AP bridge and then dito guys, yan. Sunod guys, frequency. Bali, ang best channel for the 2.0 GHz na Wi-Fi ay channel 1, 1611. And pagkakala mo guys, ang channel 1 na ito guys, 2412 na frequency. And then SSID, siyempre kayo bala guys, anong gusto nilagay guys. Sa akin guys, for the demo ay piso Wi-Fi. Yan. And then pa baguhin natin guys, disable. Country, siyempre Philippines. Yan, tapos apply, tapos enable. Huwag nyo kalimutan guys na enable yan, kasi nga pag di nyo enable to guys ay di nyo makita yung built-in Wi-Fi ng ating MikroTik Live. Kaya i-click natin yung enable. Yan, para lalabas siya. Pero kung gusto nyo disable guys, click nyo lang yung disable. Okay. Bali, so guys, yung bridge.
Dito guys, i-click natin yung bridge and then i-click natin na VLAN. Kasi nga gagawa tayo ng VLAN config. Apply. Yan. Dito guys pala guys no, sa VLAN, kailangan natin check yung VLAN filtering, tapos apply and then okay. Ports. Bali, yun sa ports guys, ano yung mga connection na connected sa ating VLAN. Kaya ang gusto natin gawin guys ay yung port 2, 3 and yung ating built-in wifi ay kailangan isang connection sila kasi nga gawin natin VLAN. Bali paano guys, click natin ito guys, plus sign or add and then click general, Ether 2, apply and then okay. Yan, tapos ulitin nyo lang guys, Ether 3 AP, yan, okay. Tapos interface yung ating built-in wifi, apply, okay. So ibig sabihin guys, itong tatlo ay VLAN. Yan. Sa Ether 3 kasi nga ito ay access point, double click natin and then i-click natin yung VLAN tab. Yan, and then baguhin natin na dito. Bahala kayo guys, normally sa mga default VLAN ID madalas ay 13 or 22, pero sa akin guys 22 yung gamit nyo guys. Apply, okay. Ganoon din sa ating built-in wifi, double click VLAN and then 22, apply, okay. Sa Ether 2 di natin kailangan gawin VLAN na gawin 22, kailangan nasa 1 siya kasi dyan natin i-connect yung ating Orange Pi and Raspberry Pi, depende sa PCI board na gamit nyo guys, okay. So sunod guys, click natin yung VLANs tab, ito guys, and then i-click natin yung plus sign, tapos VLAN ID 22, tag, itag natin yung Ether 2. Yan, kasi nga dyan i-connect natin PCI board. Ang tag natin yung Ether 3 and wireless LAN, itong ating built-in wifi, and then ISP yan, tapos apply, okay. Meron na tayong ginawang bridge na VLAN, nagsama na yung port na 2, 3 and built-in wifi. Sunod guys, gagawa tayo ng IP address para magkaroon ng sariling IP address ang ating VLAN, and siyempre yung ating port 4 kasi open port, kailangan meron siyang ibang IP address. Hindi dapat magkapareha yung IP address ni VLAN pati yung open port o yung LAN, yung ating Ether port, kailangan magkaiba. So paano natin gagawin guys na magkaroon sila ng kanyang-kanyang IP address? Ganito guys, click natin yung IP addresses, then plus sign, then nilagay natin yung gusto natin na IP address para sa ating VLAN. Normally guys, yung iba 10.0.0.1/24, pero sa akin guys ay iba, ito guys, yan, tapos /24 and then interface yung ating VLAN. So ibig sabihin guys, yung connected sa Ether 3, Ether 2 and yung built-in wifi natin MikroTik ay iisa lang yung IP address na gagamit nila guys, okay. So apply, okay. Sunod guys, yung ating para sa ating LAN, para meron siyang sariling IP address, click natin plus sign, type natin na y92.168.77.1/24. Kayo bala guys kung ano yung trip na IP address, pero sa akin guys ito yung trip ko na IP address. Siyempre interface, pipiliin ko yung Ether 4 na LAN and then apply and okay. Meron na siyang kanyang IP address itong ating VLAN and LAN. Okay, sunod guys yung ating DNS IP, DNS, and then pwede di maglagay ng DNS, pero sa akin guys ay maglalagay ako bali servers, ilalagay natin yung IP ni Google, yan, and then check natin yung allow remote request, and then apply, okay. So guys, kailangan natin ng internet connection. Siyempre kailangan maka-enable yung ating internet connection. Sa nakasaksa guys sa port 1, kaya yun ang ating setup. Bali paano natin
lagyan ng internet connection. Ganito guys, IP DHCP client plus sign, and then interface, pili natin yung port 1, Ether 1, ISP, then apply. Okay, so guys, click natin na IP kasi wala pa yan, internet connection. Firewall, click natin yung NAT, and then plus sign, source, chain, source NAT, and then out interface. Ito guys, kailangan yung Ether 1 o ISP. Yan, ito guys, yan. Tapos action, masquerade, kasi kung di na set up ng ganyan guys, wala siyang internet connection. Apply. Okay, ayun, na set up natin yung para sa internet connection. Sunod guys, set up natin yung kanyang DHCP server, itong ating bridge na VLAN, and yung LAN, yung Ether 4. Bali pa paano guys, IP DHCP server para mayroon silang server. Bali, click natin yung DHCP setup, and then pili natin yung bridge VLAN. Next, 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 next. Kailangan guys lalabas yan guys, kasi pag di lumabas yung guys ay may mali dun sa ginawa yung setup. Next, next. Okay, sunod guys yung ating Ether 4, yung LAN. Click natin yung DHCP setup, then hanapin natin yung Ether 4. Next, yan. Ito yung guys nilagyan natin na IP address. Next, yan. Next, 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 next. Ayun, yun na nga guys, na-set up na natin lahat. Test natin guys kung mayroong internet connection na pumapasok sa ating MikroTik. Click natin yung new terminal. Yun, maglagay ng password. Admin time is go, yung nilagay natin ng password kanina. Yan, kasi pa na restart. Yan, so okay, so daming tanong. Yan, so pin. Pero pag na-reboot yung MikroTik guys sa bagong, pero pag na-reboot nyo guys itong MikroTik guys, ay hindi na lalabas yung kanina guys, kasi hindi pa natin na-reboot para ma-refresh sa bagong config, kaya ganun yung lumabas. So magtry natin mag-pin kung mayroong internet connection itong ating MikroTik Half Life. So mag-pin ako sa ating Google pin. Yan, meron siyang internet na pupasok guys, pero medyo lag or paputol-putol yung ating internet connection kasi nga merong timeout. Positive, meron tayong internet connection. Ito natin reboot para ma-refresh sa bagong config system, and reboot. Pwede nyo guys na bunutin dun sa outlet, pero sa akin guys ganito parang ko sa reboot para ma-refresh. Yan. Ngayon guys, itry natin i-connect sa ating PCI window kung gumana ba talaga ang ating config na VLAN. Tandaan nyo guys, yung VLAN ID na nilagay natin guys ay 22. Kaya dapat sa PCI window natin guys, kailangan nilagay nyo doon guys ay VLAN 22 para mag-match yung ating PCI window sa ating MikroTik Half Life. Nirestart ko na siya guys, nireboot, and ma-refresh na yung kanyang bagong config. Kaya punta na ako sa aking PCI window para ipakita na or test natin kung gumagana ba talaga siya guys. So tingnan guys, no, meron siyang bagong IP address. Ito yung sa LAN, kasi nga connected yung ating computer sa Ether 4, kaya ito yung lalabas na IP address. Try natin pumasok guys kung okay yung ating configuration. Yun, so wala na bago guys. I-test natin guys kung gumagana. Okay, ngayon guys, susubukan natin kung gumagana itong ating VLAN na config. Bali, itong aking PCI window, wala lang siyang PCI box and wala lang siyang universal coin slot, pero gumagana ito guys. Bago natin ilagay or i-connect itong ating MikroTik Half Life na VLAN sa ating PCI window, ay kailangan nating baguhin yung settings na ating PCI window from USB to LAN to VLAN. Kasi hindi siya gagana guys kung i-connect natin diretso dito guys na wala pa siyang naka-setup. Papasok ako sa kanyang admin portal, and pero tayo babaguhin doon para maging VLAN ito natin sa window para mag-match dito sa ating VLAN na MikroTik. So paano guys?
ito ang aking cellphone guys, and mag-connect muna ako sa aking Piso Wi-Fi window. Wi-Fi. Ayun, ito guys, Smile Piso Wi-Fi. Yan. Tapos papasok tayo sa kanyang admin portal. Type natin yan 10.0.0.1, tapos password and username. Dito guys, meron tayong babaguhin para maging bilan ito ating Piso Wi-Fi window. Ang gamit ko dito guys ay LPB. Pero ngayon guys, lahat ng Piso Wi-Fi window ay meron ng bilan settings. Kaya kung ano may ginagamit nyo guys, check nyo lang sa settings kasi nandun yung mga option paano siya gawing bilan. Okay, wrong password. Bakit kaya? Okay, pasok na tayo sa ating admin portal. And so guys, click natin ito guys. Yan. Interface. And then ito guys, interface nakalagay ito guys ay access point. Bali, papalitan natin guys na bilan. Makita guys sa camera. So malabo, hindi makita. So i-click natin yan. Then ilagay natin yung bilan. Bali dito guys, ang bilan tag ID ay 22. Kaya papalitan natin ng bilan 22 kasi nga 22 yung nilagay natin sa ating MikroTik. Kaya yung 15 guys ay papalitan ko ng 22. Yan, 22. Tapos save. Yan. Ayun. So na-save na guys, and so sunod guys ay isi-set up natin. Okay? So ganito guys. Una guys, yung ating ISP ilagay sa MikroTik Half-Life sa port 1 kasi ito yung ating ISP. Tapos ang ating antenna tatanggal natin sa USB tulan kasi nga hindi natin magagamit to guys. Dito natin ilagay sa port 3 dito guys kasi naka AP mode yan kasi yung port 4 ay para sa ating computer or anumang gusto nilagay dito guys. Ilagay ko dito guys. Yan. Okay. So sunod guys, ating Orange Pi na port dito guys. Yan. Tapos ilagay sa port 2 kasi dito naka-setup yung Orange Pi o Raspberry Pi. Yan. Connect na guys yung mga kailangan natin i-connect, and after natin ma-setup guys ng ganito guys, kailangan nyo i-restart para ma-refresh sa bagong config, or kailangan patayin nyo guys and i-turn on para yung bagong config guys ay ma-detect ni Orange Pi pati na rin ni MikroTik. Okay, so papatayin ko na guys and then i-turn on. Yan. So binunot ko sa guys and binalik ko rin siya guys. So hintayin natin ma-refresh yung ating bagong setup. Medyo magulo. Hintayin natin ng ilang minuto and try natin mag-connect. So dito natin malalaman guys kung gumagana ba talaga yung ating config. Yan, so naglo-loading pa. So dito guys, meron tayong dalawang makita guys. Smile Piso Wi-Fi, yan yung pangalan ng ating antenna. Tapos yung Piso Wi-Fi guys, yan yung nilagay natin sa kanyang built-in Wi-Fi ng ating MikroTik. Kasi nga ginawa natin access point yung kanyang built-in Wi-Fi. Kaya try natin mag-connect sa built-in Wi-Fi ng MikroTik kung lalabas yung portal ni Wi-Fi. So naglo-loading pa guys. Ngayon guys, natin mag-connect sa kanyang access point. Ito natin yung built-in Wi-Fi ng ating MikroTik kung lalabas yung portal ni Wi-Fi. Ito yung ginawa natin kanina guys, Piso Wi-Fi. So try natin mag-connect.
Ayun, lumabas yung portal ni LPB. Ibig sabihin guys, success yung ginawa natin na VLAN. Ito natin guys mag-connect dun sa kanyang access point na ito guys, outdoor. So ito guys is MyLPS Wi-Fi. Kung lalabas din siya guys, ayun. So ibig sabihin guys, yung built-in Wi-Fi ni Microtech na ginawa natin access point ay gumagana pati nito guys. So success yung VLAN natin guys. Bale ganito guys mag-setup ng basic VLAN ng ating Microtech. Bale sa sunod guys ay lalagyan natin ng game priority, tapos separate natin yung streaming and browsing. Bali mamaya guys, papakita ko kung paano separate yung browsing, streaming, and games. Tapos yung games yung game priority. Bali hintayin nyo guys yung part 2.